ang pagkabuhay ng mga androids na malalakas. Dr. Hedo, ipinakita na. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala. Ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 32 ng Dragon Ball Hakai. Ngunit bago nga ako magsimula, ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Natapos nga ang last chapter sa scene kung saan ay nagkasundo na nga si Goku at ang destruction energy nito na magkaisa para nga ma-achieve na nila ang kanilang mga sariling intensyon sa isa't isa. Dito na nga papasok ang Chapter 32 na pinamagatang Red Ribbon's Secret Plan. At sa unang panel nga ay sinabi nga ng narrator na habang abala ang mga mortals at God of Destruction para sa paghahanda sa 5 Celestial Mage, ang mga pulis naman sa planetang Earth ay sinimulan na ngang kumprontahin ang mga kalaban dito. Dahil nalaman nga ng mga pulis ang plano ng mga taga Red Ribbon Army kung saan ay gumagawa nga ito ng bagay na labag sa mga kapulisan. Dito nga ay mabilis na tumakbo itong leader ng Red Ribbon Army na si Magenta para nga tumakas sa mga pulis na balak silang hulihin. Ngunit sa kasamaang palad ay agad nga silang nakita dito ni Klirin. Dahil nga sa lakas nitong si Klirin ay madali nga lang niyang nahuli ang tatlo na ito. Salita nga dito, ang pulis na babae na commander ni Klirin na congratulations nga daw dito kay Klirin dahil nga daw sa effort na meron ito ay matagumpay nga daw nilang nalaman kung saan nga ba nakatago ang headquarters ng mga taga Red Ribbon Army na ito. Madami nga daw itong nailigtas na buhay dahil nga daw sa pagkakahuli nila sa mga masasamang tao na ito. Agad nga ditong nagpasalamat itong si Klirin sa kanilang commander. Dahil nga sa successful na mission na nagawa ni Klirin ay hinayaan na nga muna siya ng kanyang commander na mag-day off bukas. Wag nga daw itong magalala dahil once nga daw na magkaroon ng kaguluhan ay agad nga daw niya itong tatawagan. Dito nga ay sobrang saya nitong si Klirin. After nga ng isang araw ay nag-training na nga itong si Klirin kasama ang asawa niyang si Android 18. Ginamit nga niya ang araw ng day off niya para mag-training bilang paghahanda sa papalapit na digmaan. Nag-sparring nga dito ang mag-asawa. Ngunit alam naman natin na mas malakas nga itong si 18 kaysa kay Krillin. Salita nga dito si 18 at sinabi nito si Klirin nga daw ay magiging madaling kalaban para sa mga Celestial na yon. Kaya mas mabuti nga daw na mas pagsikapan pa nito sa training. Si 18 nga ay napatingin nga dito kay Tanda at sinabi nito na kanina pa nga daw ito nagme-meditate. Ito nga daw ay talagang nakafocus nga daw sa ginagawa nito. Sa moment na ito ay salita nga itong si Klirin at sinabi nito na siya nga daw ay isang failure sa lahat ng mga kasamahan niya na naghahanda para sa digmaan ay kailangan nga daw niya ay ang maging matapang. Sa point na ito ay agad ngang ni-comfort ni 18 ang asawa niya habang itong si Tanda naman ay nakatingin nga sa magandang katawan nitong si 18. Pero sa moment na ito ay tinawagan nga si Klirin ng commander nila at sinabi nga nito na meron nga daw importanteng bagay ang kanilang nakita sa Red Ribbon Army. Dito nga ay sinabi pa ng commander na nakita nga daw ni Magenta ang lumang secret laboratory nitong si Dr. Gero. At according nga daw sa kanilang investigation, ito nga daw ay sinasabi na pinakamalakas na weapon sa lahat. Dito nga ay salita itong si Klirin at agad nga nitong hiningi sa commander nila ang saktong lokasyon kung saan nga nila nakita ang bagay na yon. Sa next panel nga ay nakapunta na nga sila Klirin at si 18 sa lokasyon kung saan makikita ang laboratory ni Dr. Gero. Ang laboratory nga daw na ito ay matagal nang sinira dahil nga daw sa paggawa nito ng malalakas na androids. Agad ngang ni-check ni Klirin ang laman ng machine na ito. Dito nga ay salita itong si 18 at sinabi nito na paano nga daw nakita nila Klirin ang lugar na ito. Sagot nga dito si Klirin at sinabi nito na sinabi nga lang daw sa kanila ito ni Magenta noong mga oras na nahuli nila ito. Nakita na nga ni Klirin ang laman ng machine at isa nga itong magandang babae. Ngunit nang magpatuloy pa nga dito, si Klirin ay bigla na nga lang nasira ang machine. Naisip nga dito ni Klirin na ito nga daw ay encrypted na, kaya malabo na nga daw itong ma-access pa nila. Sinabi naman dito ni 18 na bakit daw hindi sila kumuha ng taong kayang maayos ang technology na ito. Agad ngang naisip dito ni Klirin itong si Bulma. Sa next panel nga ay nakapunta na nga sila Klirin sa laboratory nitong si Bulma.
Dahil nga sa pagiging magaling sa mga advanced na technology ay nagawa nga itong mapagana ni Bulma. At bumungad nga sa kanila ang tatlong machine na sinasabi na dito nagmula ang mga androids. Agad nga itong nakita ni 18 at sinabi nito na hindi nga daw ito pwede, yan nga daw ay sila Android 13, 14 at 15. Si Clearin naman dito ay nagsalita at sinabi nito na sino nga daw ang mga yan. Sagot nga dito si 18 at sinabi nito na yan nga daw yun mga failure na Android na ginawa ni Dr. Gero. Ang pagkakaalam nga daw niya ay matagal na nga daw yan sinira pero hindi pa din pala. May dalawang consistent type nga daw yan. Ito nga daw yun infinite energy type androids at absorption type of androids. Sa dalawang type nga daw nang nasabi niya, ang pinakamalakas nga daw dito ay ang infinite energy. Ito nga daw talaga ang androids na binigyan ni Dr. Gero ng matinding effort. At ang pinakaproblema nga daw dyan ay mahirap nga daw makontrol ang mga yan. Madami na nga daw nagawang infinite android itong si Dr. Gero at lahat nga daw yon ay hindi niya nakontrol. Kaya naisip nga dito ni Dr. Gero na mas pahinain pa niya ang kapangyarihan ng android na gagawin niya para mapadali para sa kanya ang makontrol ito. Siya nga daw ang isang example ng infinite energy kung saan ay siya nga daw ang pinakamahina dahil dito ay nakontrol nga daw siya nito. Dito nga ay agad ngang naintindihan ni Clearin ang lahat. Si Android 16 nga daw ay mas malakas dito kay Android 17. Habang si Android 17 ay mas malakas sa'yo at ikaw ay mas malakas kay 19. Ibig sabihin, ang mga bagong gawan Androids ay mas malakas sa mga lumang version na Android. Dito nga ay sinabi ni 18 na si 13, 14 at 15 ay mas malakas nga daw kay 16. Ang pinagtataka nga lang daw niya ay matagal na nga daw sinira ni Dr. Gero ang tatlong androids na yan. Pero bakit nga daw ito ay nandito pa rin? Salita nga dito si Bulma at sinabi nito na parang nauunawaan na nga daw niya ang lahat. Ang ginamit nga daw na computer sa paggawa ng mga androids na yan ay hindi nga daw ordinary computer lang. Ito nga daw ay Advanced Artificial Intelligence kung saan ay ito nga daw ang ginamit para ma-finalize ang mga yan. Nagtataka nga dito si Bulma dahil kung matagal na nga daw patay si Dr. Gero ay hindi na nga daw dapat nito na magagawa na makapag-upgrade ng computer. Dagdag pa nga dito ni Bulma na magagamit nga daw nila ang machine na ito para makatulong sa kanila once na may dumating na bagong kalaban. Balak nga dito ni Bulma na gamitin ang machine na ito para gumawa ng mga androids na kaya nilang makontrol. Ngunit ang problema nga daw niya ay ang paggawa nga daw ng androids ay hindi niya specialty. Dito nga ay tinanong ni Bulma itong si Clearin na sinabi nga daw ito kanina na ang Red Ribbon Army ay isa sa mga project ni Dr. Gero. Paano ang naging plano nila para ma-develop ang lumang project na ito? Sagot nga dito si Clearin at sinabi nito na ayon nga daw sa commander nila, gawa nga daw ito ng apo ni Dr. Gero at sinasabi din na matalino nga daw talaga ang tao na yon. Salita nga dito si Bulma at sinabi nito na yun na nga daw yon. Sa last panel naman ay napunta ang scene dito sa West City Cricket District kung saan ay ipinakita na nga dito si Dr. Hedo. Dito na nga natapos ang chapter na ito. Like and share lang guys for more videos like this. At shout out sa mga solid supporters ko na sina